babalik. Babalik si Kristo. At sa pagbalik ni Kristo, lahat po ng mga taong nagtiwala sa Kanya sa pamamagitan ng paan doon sa Kanyang kaharian. Kaya maging magalak tayo, awitin natin ikalawang stanza. Okay? Second stanza. At siya'y magbabalik upang tayo'y Kanyang kunin. At siya'y magbabalik upang makapiling ka. Kaya ikaw kaibigan, sa Jesus ay pagtiwalaan upang makasama niya sa kabilang buhay. Ligaya ng buhay! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Mababuhay ang iyong buhay at siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. O, diba? Ang ganda ng awitin. Ang tunay na ligaya, ang tunay na kasiyahan, ang tunay na buhay, masusumpungan o makikita lamang natin kay Kristo. Kaya kung gusto natin maging payapa, maging masaya, maging maayos yung ating buhay, ang kailangan po natin, ibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang salita, pagtiwalaan natin siya sa ating buhay. Amen? Okay. Ngayon, may awitin pa tayong isa. Alam niyo po ba yung kahit na kubo? Hindi po. Okay, itong awitin na ito ay nagpapatungkol ito kahit nakubo lang yung bahay natin dito sa sanlibutan, pero mayroong lugar doon sa langit. Alam niyo po, darating ang panahon, matatapos po ang buhay natin dito. Pero alam niyo ba, meron pangako si Jesus. Kapag ikaw ay magtitiwala kay Jesus, merong lugar na naghihintay sa'yo. Saan? Sa langit. Okay, awitin natin yan. Isang stanza lang. Tapos iulitin natin yung chorus. Okay, kahit na kubo. Ready, sing! Kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit ay may naghihintay na kaharian. Ginto ng daan, ako'y may bahay na di nasisira. Doon sa langit na walang hanggan, wala nang habis ang laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Ulitin natin ang chorus. Ako'y may bahay na di nasisira. Doon sa langit na walang hanggan, wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Alam niyo po, ang Diyos po ng Biblia, siya po ang Diyos na mayaman. Okay po? Siya po ang may-ari ng lahat ng ito. Buong mundo, buong sanlibutan, pagmamay-ari ng Diyos. Oh. Kaya sino yung dapat natin pagtiwalaan? Hindi yung tao. Hindi ang mga kung sino-sino. Kundi dapat ang Diyos na may-ari ng lahat. Okay po ba? Okay, ngayon bago po tayo umupo,
akin pong tinatawag si Pastor Hana para pangunahan tayo sa pamungad na panalangin. Okay? Ibigin po natin ating mga mata at iyo po ating mga ulo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa na narito ngayon Panginoon at pakikinig ng iyong salita. Dalangin ko po Panginoon na ang bawat isa Panginoon na nasa dakong ito, sila din naman po Panginoon ay inyong kawaan. Sapagkat talasas namin Panginoon na sila tao din na may buhay po Panginoon at nangangailangan ng kaligtasan. Gaya po Panginoon ng kaligtasan na itinagkaloob niyo sa amin, bagaman po Panginoon kami ay makasalanan. Na kami Panginoon na inyong minarapat-dapat upang maging inyong anak po kayo po Panginoon sa mga taong ito. Nabuksan din po kanilang kaunawaan po Panginoon ang kanilang puso. At dalangin ko Panginoon ang kasigasigan sa pakikinig ng bawat isa. Nang sa ganun Panginoon, kanilang maunawaan ang mensahe ngayong hapon. Salamat po Panginoon sa buhay ni Pastor Jerry na mag-mensahe ngayong hapon. Dalangin ko Panginoon na kayo po ang manguna sa kanya upang ikaw Panginoon ay kanyang maitaas at ikaw po Panginoon ay aming madakila. Ito po aming dalangin Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po tayo maupo. Yun, maraming salamat po. At ito po ay isang pagkakataon upang maipaalam po at para malaman po ninyo na mahal po kayo ng Panginoon. Mahal po ng Panginoon ang mga taga San Marcelino. Okay? Kung anumang barangay ang inyong kinabibilangan, mahal po kayo ng Diyos. Okay po? Kaya yan po ang ating pag-aaralan. Yan po ang dadalhin ng ating mensahero ngayong hapon. Bago po tayo tumanggap ng libreng bunot, libreng check-up, libreng gamot, meron pong libreng salita ng Diyos na pwedeng tanggapin ng tao. At alam nyo po, kapag tinanggap nyo ang salita ng Diyos, yun po yung salitang katotohanan. At kapag tinanggap nyo ang salitang katotohanan, nakapaloob doon yung totoong buhay. Buhay na nanggaling sa Diyos na ibibigay niya sa mga taong magtitiwala sa Kanya. At yun po yung buhay na walang hanggan. Kaya kahit tayo ay bunutan ng ipin, i-check up, bigyan ng gamot, kung wala tayong Panginoong Hesus sa ating puso, sa ating buhay, panandalian lang po yung bunot ang mawawalang sakit, panandalian lang yan. Panandalian lang mawawala yung mga sakit natin sa katawan. Pero alam niyo po, kung wala kayong Panginoon, merong naghihintay na kapahamakan. Yun yung lugar ng apoy. Pero gayon pa man, merong Panginoon na nagmahal sa atin. At yan po ang ituturo sa atin ng ating tagapagsalita. Aking po tinatawag si Pastor Jerry para po magturo sa atin ng salita ng Diyos. Okay po. Okay, magandang hapon mga lagi po para malaman po natin para kung mayroon po tayong dapat pangalagaan, hindi lang po yung ating katawang lupa. Meron po tayong espiritu, meron po tayong kaluluwa, at meron din po tayong katawang lupa. Yung katawang lupa po na yan, kumikilos yan, gumagalaw yan, dahil sa espiritu at kaluluwa na nandoon po sa ating katawang lupa po. At yung ating pong mga kinakain, tinapay, ano man yung pagkain pang katawang lupa, ayan po para naman po mabuhay yung dugo natin, yung laman natin, yung buto natin, yung utak natin, na mayroon po ang katawang tao, ang katawang lupa ng tao. So, yun po yung pangangailangan po niya, katulad ng gamot, kapag may karamdaman yung ating katawang lupa, yun yung kailangan po niya. Pero ang kailangan po ng ating espiritu at kaluluwa, at ang isang napakalaki po dito, yung ating pong kaluluwa, yan po yung harap kasi sa Diyos isang araw, kapag natapos po yung buhay natin dito. At ang kanya naman po, pagkain naman po ng ating espiritual na buhay, ay ang salita naman po ng Panginoon. Yun po yung para sa Kanya. Na po yung salita ng Diyos. Kaya dapat tayo ay kung mayroon tayong gustong pangalagaan, yung ating katawang lupa at saka yung ating espiritu at kaluluwa. Dapat balance po yan. At kung maaari nga sana, number 1, talaga na ating pong papangalagaan, ang ating pong bibigyan ng panahon, yung ating pong espiritu at kaluluwa, na lagi po siyang nagbabasa ng salita ng Diyos at lagi po siyang nagkikinig ng salita ng Panginoon para naman po sa ating pong pang-spiritual na buhay. Ano po? Kasi yung ating pong hindi pa ninyo alam,
sinabi din po ito ni Jesus doon sa Matthew 4:4. Nung siya po ay tinukso ni Satanas, ang diablo nagkaaway kasi 40 araw at 40 gabi hindi siya kumain, nagpepre lang siya. Siya po ay tinukso ng kaaway. At ang sabi po ni Jesus, kasi ang sabi ni Satanas, ng diablo sa kanya, nakita niya yung pangangailangan ng pang-pisikal ni Jesus. Sabi niya, kung talagang ikaw ay tunay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero ano sinabi ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So makikita po natin dito, mismo si Jesus, nagsabi siya na hindi lamang po ang pangangailangang pangkatawang lupa yung ating pong dapat tanggapin, kundi po maging po ang salita ng ating Panginoong Kristo para po sa ating espiritu ng buhay. Kasi po, pag dumating ang panahon na tayo po ay tatapos ang buhay dito sa sanlibutan ito ng ating yung lifespan ng ating katawang lupa, yun na po, babalik po sa Diyos ang ating kaluluwa. At doon po, haharap ang bawat isa sa atin. So, ano yung ginawa natin dito sa lupa habang nabubuhay po tayo. Kaya ngayong hapon, ano po, ayaw at sa gusto po natin, lahat po tayo ay makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Ano ang nagpapatunay? Ang salita ng Diyos sa Romans chapter 3 verse 18, verse 10, so walang matuwid, wala kahit isa. No, tandaan po natin ang Biblia nagsasabi, walang matuwid, walang kahit isa. Bakit? No, sa Romans 3:23, lahat po ay nagkasala at walang nakaabot po sa kaluwalhatian ng Diyos. At note po, so lahat tayo ay makasalanan. Minana natin kay Adan at Eva hanggang sa ngayon. Kaya sabihin natin na kahit nasabihin natin, hindi naman ako nagsinungaling, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako chismosa o chismoso. Pero hindi po, makasalanan pa rin po tayo. Dahil po doon sa minuno natin, at si Adan at Eva, sila yung unang nakasala at hanggang sa kapanahonan po natin yan. Kaya walang exempted po. Walang hindi magsabi na hindi ako makasalanan. So lahat ay mayroon pong makasalanan po tayo. Aminin natin yan sa sarili natin. Tayo ay isang taong makasalanan. Pero ang sinabi ng 5:8 ng Romans, sa kabila ng tao ay makasalanan, ito ang sinabi ni Pablo sa Iglesia ng Roma. Tignan po natin yung 5:8, chapter 5 verse 8. Sa kabila ng tao ay hindi karapat-dapat, siya ay makasalanan. Ang sabi dito ng Apostol Pablo sa 5:8, ngunit, ang sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig dito sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Sa kabila na ang tao ay makasalanan, sa kabila na ang tao ay hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos, ang sabi dito, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo. So, sa kanyang kamatayan, tinubos po niya. Tinubos niya po tayo. Mula doon sa tiyak na kamatayan, sa puot, mula doon sa puot ng Diyos. So, ang puot ng Diyos ay, masasabi natin ito, yung pangalawang kamatayan ng tao, yung spiritual death. Pero, napakasagana ng biyaya ng Diyos, napakasagana ng pag-ibig ng Diyos. Yung mismong ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng Yesus Kristo, siya po yung naipako sa krus. Siya po yung nagdusa, siya yung namatay, instead tayo. Pero dahil sa mahal ng Diyos, ang kanyang mga tao, ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga tinawag, ang kanyang mga hirang, kaya po, mabiyaya po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa lahat ng kanyang mga tinawag, kanyang mga pinili.
Ganon ang pag-ibig nito. Tayo ang tiyak na mamamatay. Pero si Christ. So walang karatula, walang pangalang reliyon ang namatay sa krus, kundi si Jesus Christ. At malinaw po yan sa 4 rules ng mga gawa, na wala nang ilagay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi si Jesus Cristo. Malinaw po yun. Wala pong daan ng kaligtasan. Kaya yung mga alagad din po ng ating Panginoon sa Kristo noon, nung bago po bumalik sa kanan ng Ama ang ating Panginoon sa Kristo, naghingi sila ng sinyalis kung paano sila makarating doon sa buhay na walang hanggan. At sinagot sila ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama. Kundi. Kaya po mga kapatid na minamahal sa Panginoon, balik po tayo sa ating luma. Kaya po, ito dapat yung mangyari sa atin. Pero sa biyaya ng Diyos, ito rin yung magandang pwedeng mangyari po sa atin. Dito sa ating panghuling talata po. No? Dito sa 6. Diba? So walang ibang tagapagligtas. Walang ibang daan ng kaligtasan. Sa kabila ng lahat. At hindi tayo deserve o hindi tayo karapat dapat na tumanggap nun. Pero ginawa tayong marapat ng Diyos na kung saan tayo uuwi, kung saan tayo pupunta. Na bago dumating yung hangganan ng ating buhay, dapat alam na natin kung sino yung daan patungo sa buhay na walang iba kundi si Jesus Christ, na siya yung Diyos na nagkatawang tao para siya ay mapako at mamatay at sa ikatlong araw ay mabuhay at mapilit. At nung matapos ang kanyang misyon, bumalik po siya, pero nangako siyang muling babalik para doon sa kanyang dili, para doon sa kanyang nirang, para doon sa kanyang ginawang anak at ginawang mga mananampalataya. Malinaw po sa atin na dapat may maiuwi tayo ngayon, walang ibang daan ng kaligtasan kundi si Jesus Cristo lamang. At aminin natin sa ating mga sarili, tayo isang makasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang Panginoong Kristo ang katubusan natin doon sa Panginoon. Kaya mapalad kayo ngayon, napakinggan ninyo kung sino ang daan ng kaligtasan. At walang iba kundi si Jesus. Okay lang po ba? Babakunin nyo ito. Walang simbahan na nagsasabing yung karatula namin ang daan. Wala. Kapag pumasok kayo sa amin, maliligtas kayo. Pamagitan lamang po ng ating Panginoon. Kaya, kayo, manalangin kayo sa sarili ninyo, nasabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, ako rin naman. At kami rin po yung nagdesisyon sa sarili namin na hingin ito sa Panginoon dahil wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kung wala ang pag-ubok ng Diyos, walang niya ito sa atin, sa inyo, hindi pa ninyo ginawa. Ngunit napakapalad nyo ngayon dahil napakinggan ninyo ang salita ng Diyos na nagsasabi kung sino talaga ang ating tagapagligtas at ang daan, ang kaligtasan at ang papatawad ng ating kapatid. Walang iba. Kaya sa hapong ito, mga nanay, dalangin nyo na mabaon ninyo ito sa inyong tahanan. At bago ko ako magtapos, gusto kong tawagin sa pagkuhana. Kamay ko kayong Narinig nyo naman, narinig nyo kanina. Ang usapan ko dito, ito pa yung reality ng buhay at kamatayan. At ang sabi din sa banal na kasulatan, ang kamatayan ito'y dumarating sa buhay ng tao na gaya ng isang magnanakaw. Alam nyo ba ang ugali ng magnanakaw? Hindi nagpapaalam. Kung ano, may nakita na ba kayong magnanakaw na nagpapaalam? Wala, di ba? Ganyan ang kamatayan sa buhay ng tao. Walang palatandaan kung ano kay Kristo upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
At kaya po ipinagkaloob sa atin ang bagay na yan dahil masalimot po ang buhay sa lugar ng impyerno. Ngayon hapon, handa ba kayong tanggapin si Kristo bilang inyong Panginoon at Tagapagligtas? Lahat po tayo, akin po kayong i-guide sa isang panalangin. Yung panalangin na ito, hindi ito ang nagliligtas, kung hindi ang pananampalataya kay Kristo. Ang panalangin na ito ay ang inyong panalangin, kayo lamang po ay aking i-guide. At kung tayo manalangin, sabay niyo po ako sa panalangin. Panginoon, salamat po. Naunawaan kong ako'y isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa lugar ng impyerno. Salamat po, Panginoon, bagamat ako'y ng biyayang ito ay pinagkaloob sa akin. Simula po ngayon, Panginoon, tinatanggap po kita sa aking buhay. Amen. Kung totoong ikaw ay sumampalataya kay from the dead, thou shall be saved. Kung ikaw ay totoong sumasampalataya sa bagay na yan, na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay namatay ilibing, at ikatlong araw ay nabuhay muli, ikaw ay may kaligtasan. Kaya kung tayo man sa oras na to ay tatamaan ng kidlat sabay-sabay, at tayo mamamatay, ang ating kaluluwa ay tutungo sa tahanan ng Diyos kung nasaan man si Kristo. Ngunit pagkain spiritual. At ngayong pagkain spiritual na yan po ay makikita po natin sa simbahan. At maraming salamat po sa inyong pakikinig sa bawat isa. Ngayon po, kung sino po yung Kapitan Arquero, doon po tayo magkikita-kita. Sa mga bata na kailangan tuloyin, doon po rin dadalhin sa place ni Kapitan Arquero. Magsisimula po ang medical mission